Hey everyone, my name is Ambreda Eslamayon and my topic is about the premium pricing. Premium pricing strategy is the use of high quality product. Premium pricing. The firm offset a high price emphasizing on unique product features. When more needs of customers are satisfied versus competition, consumers will pay a premium high price so long as the premium is reasonable. So, ang premium pricing ay isang strategy kung saan ang isang product ay o service ay itinakda sa mas mataas na presyo kumpara sa mga katulad nito ng mga product sa merkado. So, karaniwan ang mga product na merong premium pricing ay may natatanging katangian na nagbibigay ng tunay na halaga sa mga. Next is the prestige pricing. Prestige pricing or premium pricing taps into the belief that a high price means high quality. Although this relationship exists in many instances, it is not true in all cases. Prestige pricing is a strategy based on the premise that consumers will feel that product below a particular price will have an inferior quality and will not convey desired status and image. So, ang prestige pricing ay kahawig lang siya sa premium pricing. Doon lang din pumapasok sa mga brand na mga branded, mga high quality. So, ang prestige pricing ay ang ginugol niya lang is upang magmukhang exclusive at mataas ang kalidad ng isang product o service. So, sa madaling salita, ang prestige pricing ay nag-i-aim siya na magbigay ng perceived value sa mga customers, while naman sa premium pricing is nag-i-aim siya na magbigay ng tunay na halaga sa mga customers. Price cues. Pricing cues should be planned, implemented, and measured. To track their success, customers do not have an accurate sense of prices of the items they are buying. And surprisingly, most customers do not make any big effort to the true price of the items that they bought or they planning to buy. So, ang price cues is ito yung ginagawang strategy ng mga seller na upang mapabilis yung pagbenta ng mga product nila. So, dito na pumapasok yung mga strategy na discount, sale, free shipping, buy one take one, yung mga ganun, yun yung ginagamit ng mga seller upang mapabilis ang takbo ng business nila. The price, discount, and the allowance. So, ang price, discount, and allowance is magkahawig lang din siya dun sa tinukoy ko kanina na price cues. Pero dito sa dalawang to is dalawa ang pag-uusapan natin, which is price, discount, and the allowance. So, according to the book of Philip Kotler and Kevin Keller, which is marketing, most companies will adjust their list price and give discount and allowance for early payment, volume purchases, and off-season buying. Some companies in an overcapacity situation are tempted to give discount or even begin to supply a retail with the store brand version of their product at a degree discount. So, ito yung sinasabi ko na ang sinasabing price discount is ito yung nagsisale yung mga seller na gumagamit sila ng strategy na magsisale sila sa mga product nila nang walang reason. Kumaga, strategy lang nila yun para mapabilis yung takbo ng business nila. While naman sa allowance is ito yung magsisale yung seller pero may reason. Halimbawa ako, buyer ako and loyal customer ako sa isang company. So, pag bumili ako dun, makaka-discount ako kasi loyal customer na ako dun. So, yun yung sinasabi na nagdi-discount yung mga seller ng may reason. Discount, quantity discount, and sa quantities, meron tayong cumulative quantity discount and the non-cumulative quantity discount. The number 3 is the functional discount or we can call trade discount, and the number 4 is the seasonal discount. So, ang cash discount is ito yung mga ginagawa ng mga seller or ng companies na nadi-discount sila ng mga product nila. 'Di ba usually, 'di ba pag pumapasok tayo sa mga mall, may nakikita tayong mga nakalagay doon na nakabitin na
20% off, 20% more, yung mga nakabitin doon. So, yun yung ginagawa nila na maghikayat ng customer na bumili ng product nila ng cash. Sa quantity discount is ito yung pag bumibili ka ng medyo napapadami na, makaka-discount ka. Nagdi-discount yung seller sa buyer. So, ang sinasabi natin na cumulative quantity discount is ito yung makaka-discount ka lang kapag loyal customer ka na sa store na yon or sa company na yon, tapos ma-aim mo yung ginugol ng company or ng store na yon na price o presyo sa loob ng isang buwan. Halimbawa, kapag naka 50,000 ka na sa pagbili mo sa store na yon o sa company na yon sa loob ng 1 month, is makaka 5% ka. And while naman sa non-cumulative quantity discount is makaka-discount ka lang sa individual na transaction. Halimbawa, bumili ako sa isang store, bumili ako ng mga gusto kong bilhin tapos na parami yung bili ko, makaka-discount ako doon. Yun yung sinasabi na makaka-discount ka ng individual na transaction. Halimbawa, ang total ng nabili ko is 50 to 99 unit. Makaka 5% ako sa isang araw lang. The functional discount or the trade discount. Ito naman ay isang bawas sa presyo na ibinibigay ng mga tagagawa o suppliers sa mga member ng supply chain tulad ng retailers, wholesalers, distributors, bilang kapalit ng kanilang mga serbisyo o tungkulin sa pagpapalaganap ng product. So, halimbawa, kapag wholesalers ang bumili, makaka 10 trade discount siya. So, kapag ang presyo nung bibilihin niya dapat na product is 1,000, yung 10% na yon is magiging 900 na lang ang bili niya bawat unit. Is this seasonal discount? Seasonal discount ay layunin nitong mapalakas ang benta sa mga panahong mahina ang bentahan at makapagbawas ng stock bago dumating ang bagong season. So, ang example nito is sa mga winter clothes. Binababa nila ang presyo ng winter clothes bago dumating ang season ng bago dumating ang bagong season para mabawasan yung stock nila and mapalitan ng mga bago. Naman is meron tayong trade-in allowance and the promotion allowance. Sa trade-in allowance ay isang uri ng discount na ibinibigay ng isang nagbebenta sa mamimili kapalit ng lumang product na ibinibenta bilang bahagi ng pagbili ng bagong product. So, halimbawa ako, bumili ako sa isang company ng car, tapos meron akong lumang car, and ang mangyayari is ipapalit ko yung lumang car ko na yon, and yung presyo ng lumang car ko na yon is ibabawas sa bagong car na bibilhin ko. While naman sa promotion allowance is ay isang uri ng discount na ibinibigay ng mga tagagawa o ng mga manufacturer sa mga retailer, wholesaler, or distributors upang hikayatin silang aktibong itaguyod o i-promote ang isang product o service. Is the price differentiation. Price differentiation, also known as differential pricing, talk about a pricing strategy that charges different segment of customers altered price for the same product or service. So, ang price differentiation ay isang strategy sa pagpepresyo kung saan ang isang negosyo ay nag-aalok ng parehong product o service sa iba't ibang presyo batay sa ilang particular na salik. So, meron tayong differential pricing based on customer segment, differential
price based on brand image, differential price based on product and its variants, differential price based on location, and the differential price based on season time. Sa customer segment is ito yung isang uri ng price differentiation kung saan ang isang negosyo ay nagtatakda ng iba't ibang presyo para sa parehong product o service base sa mga katangian ng mga customers tulad ng kanilang demographico, location, o iba pang mga segmentation. Sa brand image naman is isang strategy kung saan ang presyo ng isang product o service ay tinutukoy batay sa reputasyon at perceived value ng isang brand sa merkado. So, ito na yung sinasabi ko na ito yung sinasabi ko kanina ng mga branded na mga brand, high quality na mga product na kahit mahal na is nahihikayat yung mga customer na bilhin ito dahil may trust sila dahil sa brand image. Ang differential price based on product and its variants is isang strategy kung saan ang isang negosyo ay nagtatakda ng iba't ibang presyo para sa mga product based sa pagkakaiba ng kanilang mga version or variants. The next is the based on location. So usually, 'di ba, may mga nai-encounter tayo ng mga lugar na kapag nasa sulok-sulok na, kapag malayo na, is nagmamahal na yung presyo ng mga product na binibenta nila. Kasi nga, mahirap na yung, tumataas na yung transaction and tumataas na yung demand. Sa season and time naman, is ito yung isang strategy naman kung saan ang isang negosyo ay nag-iiba depende sa oras o panahon ng taon. So, ang mga negosyo ay nag-a-adjust sa kanilang presyo base sa mga pagbabago sa demand tulad ng mga seasonal variants, holidays, o mga peak at off-peak periods. So, 'di ba kapag holidays is ito na yung nagmamahal yung mga ticket, yung mga room hotels. And kapag matapos na yung holidays na yon, matapos na yung season ng holiday na yun, is bababa na naman sila sa normal na presyo para makahikayat naman sila ng maraming customers. Price elasticity. Pricing strategy will play a big role in determining the success or failure of your company. One concept worth considering when formulating your pricing strategy is price elasticity. It is one of the most important concepts on both economics and business. Price elasticity refers to how much demand changes when prices increase or decrease. So, ang price elasticity ay isang concept sa economics na sumusukat kung paano nagbabago ang demand o quantity demanded ng isang product o service. So, bilang reaksyon sa pagbabago sa presyo nito, in short, ito ay tumutukoy kung gaano ka-sensitive ang mga mamimili sa pagbabago ng presyo ng isang product. Is price elasticity of demand. Price is one of the four major strategy decision variables that marketing manager controls. Pricing decision affect both of the number of sales firms make how much money it earns. Price is what the customers must give up to get the benefits offered by the rest of the firm's marketing mix, so it plays a direct role in shaping customers' value. So, ang price elasticity of demand ay isang sukatan ng kung gaano kasensitive ang quantity demand o sa dami ng product na hinahanap ng mga mamimili. So, dito naman ay tinutukoy nito ay kung paano nagbabago ang demand para sa isang product kapag nagbago ang presyo nito. The price expectation. Customers have price expectation in their minds before entering a store, as well as expectation of price in other stores. Using pricing research, price expectation can be identified. The objective is to know the fair range of the upper and lower threshold limits of pricing.
So, mostly ang mga customers ay medyo familiar na sa takbo ng nangyayari sa business. So, nagiging aware sila kung bakit ito nagmamahal and bakit ito bumababa. Pero hindi naman lahat ng customer is na-aware kung bakit ganun yung nagiging takbo ng business o yung presyo ng isang product na dating nakasanayan naman nila pero biglang nagbabago. Pero yun nga, may mga customers na familiar na sila like season, yung mga ganun, yung aware na good sila. The price fixing. Price fixing is setting the price of the product or service rather than allowing it to be determined naturally through free market forces. Although antitrust legislation makes it illegal for business to fix their prices under specific circumstances, there is no legal protection against government price fixing. So, ang price fixing ay isang illegal na kasunduan o pagsasabuatan sa pagitan ng mga company, negosyo, o individual na nai-aim kontrolin o magtakda ng presyo ng mga product o service. So, yun po. Thank you.